Matindi ang labanan na pinakita ng animation team. Si Jinbei parang kasing lakas na ng isang admiral. Pagkatapos ng Wano War, tumaas ang bounty niya sa 1.1 billion berries. Mas mataas pa kaysa sa ibang big names sa mundo ng pirata. Pero marami pa ring nagdududa. Sinasabi nilang pinalaki lang daw ang power ni Jinbei at normal lang ang kanyang 3 uri ng haki. Wala raw siyang advanced observation o armament. At sa edad niyang mahigit 40, hindi pa rin siya nagigising sa Conqueror's Haki. Ang kalaban niya sa Onigashima, si Who's Who na may bounty lang na 540 million berries. Kahit hindi ginamit ni Jinbei ang full power niya, maraming nagtanong kung deserve ba talaga niya ang bounty na mas mataas pa kay Sanji na tinalo si Queen. Pero sa totoo lang, hindi mahina si Jinbei. Dati pa lang nakipagsabayan na siya kay Ace na may 550 million bounty at 5 araw at gabi silang naglaban nang walang nanalo. Bilang isang merman, sobrang galing ni Jinbei sa labanan sa dagat. At kung nakasabay siya kay Ace, malamang mas mataas pa ang tunay niyang lakas. Sa Marineford War, nakipaglaban siya kay Moria, isa sa mga Shichibukai, at isang suntok lang, bagsak agad. Matapos mamatay si Ace, pinrotektahan pa niya si Luffy at naharang niya ang suntok ni Akainu gamit lang ang mga kamay niya. Kahit pinababa ni Akainu ang tingin sa kanya, hindi maikakailangan na may admiral level durability si Jinbei. At huwag kalimutan, walang epekto sa kanya ang soul attack ni Big Mom at kahit gamit ni Big Mom ang kanyang mga homies, hinaharang lang ni Jinbei ng kalmado. Kung pagbabasihan yan, logical lang na umabot sa 1.1 billion berries ang bounty niya. Pero nang gumawa ng dagdag na eksena ang animation team, medyo binaba nila ang dating ng power ni Jinbei. Nung umatake si Mihawk kay Luffy, agad tumakbo si Jinbei para tumulong. Pero isang slash lang, tinapon siya diretso sa dagat. Si Luffy noon, nakipaglaban na kay Captain Morgan at di naman agad natatalo. Kaya paano naging believable na isang slash lang ni Mihawk lipad agad si Jinbei? Ang eksenang yon ay non-canon, gawa lang ng animation team, kaya hindi dapat basehan ng tunay na lakas ni Jinbei. At sa mga bagong laban sa Egghead Arc, natalo raw ulit si Jinbei ng isang misteryosong tao. Kaya tanong ng lahat, si Jinbei ba malapit na talaga sa lakas ng isang admiral o sobra lang talaga ang hype?